Ilang sandali pa ay narating din na maglolo ang bayan ng Santa Barbara. Bumungad sa kanila ang magagandang istruktura at mga gusali sa bayan na pinaniniwalaang naging tirahan noon ng mga Kastila sa panahon ng 1800s. Nagtuloy pa sila sa kanilang biyahe sa dulong bahagi pa ng bayang iyon, malayo sa modernong sentro ng lugar. Pagkarating nila sa isang liblib na baryo, sumalubong sa maglolo ang isang mahamog na paligid at ang mga nakakatakot na punong kahoy na sa unang tingin ay tila mga estatwang nakatayo sa palibot ng baryo. Maliban rito, kakaiba rin ang ambience ng lugar dahil nagmimistulang sementeryo ang buong sityo. Dulot ng mga kabahayang balot ng mga puting sagisag na nakasabit sa tapat ng bakuran. Bawat bahay na kanilang nadadaanan ay tila may mga taong nakaburol sa loob. Hindi ito maiwasang maghatid ng malalim na palaisipan kay Edward na hindi niya maintindihan sa lugar. Tila walang kabuhay-buhay ang baryo. Walang makikitang pag-asa. Hindi tulad ng mga nadaanan nilang bahay sa sentro na nagbibigay ng mga positibong impresyon. Mabagal lang ang pagpapatakbo ni Edward ng sasakyan dahilan sa hindi maayos na kalsada rito. Nakakatakot din ang mga titig ng mga tao sa kanila. Lo, ganito ba talaga rito? Parang araw-araw may lamay eh. Saad ni Edward na puno ng pagtataka sa nasabing lugar. Madalas kasing atakihin ng dengue ang mga taga rito dahil sa hindi maayos na kanal sa paligid. Kaya madalas, namamatayan lang sila na hindi nadadala sa ospital ang kanilang mga kaanak. Doble ang bagsik ng mga lamok rito na parang isang kagat lang ay mapaparalisa na kaagad ang katawan mo. Paliwanag ni Lolo Fabian kay Edward. Habang umuusad ang sasakyan, ay napansin ni Edward ang isang lalaking may bitbit na malaking tapayan sa balikat. Binaba nito ang mga dala at tumingin sa isang nakaburol. Hindi may paliwanag ni Edward. Subalit nakaramdam siya ng kakaiba sa lalaki, lalo na noong ngumiti ito sa nakaburol. Hindi niya maintindihan, pero tila biglang bumigat ang pakiramdam niya habang pinagmamasdan ang lalaki. Apo, ayos ka lang ba? Pukaw ni Lolo Fabian sa apo niya. Opo, okay lang ako, Lo. Muling binalik ni Edward ang tingin sa lalaki, pero nagulat ito nang wala na ang lalaki sa tapat ng bahay. Para itong usok na naglaho na lamang sa kanyang kinatatayuan. Dahil dito, napailing si Edward sa gulat at tinuon na lamang ang pansin niya sa daan at maingat na nagmaneho ng sasakyan. Bakit walang healthcare rito? O di kaya mga kawani ng lokal na health unit na magbibigay ng bakuna para sa dengue. Ano to? Hinahayaan lang nila na mamatay na parang hayop ang mga tao rito? Hindi mapigilan ni Edward na maging emosyonal dahil karamihan sa mga nakikita niyang kabahayan ay pawang may pinaglalamayan. Parang araw-araw na lang yata ay may namamatay sa baryong ito. Huminahon ka lang, apo. Hindi naman pinapabayaan ng mga kawani ng lokal ang mga tao rito. Pero mismong ang mga residente ang ayaw magpagamot dahil hindi sila naniniwala sa kapangyarihan ng siyensya. Makaluma ang mga tao rito at mas gusto nila sa mga albularyo na laging magpakonsulta. Tugon ni Lolo Fabian. Ay, grabe naman yun. Ano bang isip meron sila? Bakit ayaw nila magtiwala sa mga doktor? Para silang mga taga-bundok na takot sa tuli eh. Saad ni Edward. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Fabian ng bahagya. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan, apo. Ituloy mo lang ang pagmamaneho. Dahil parang malapit na yata tayo makarating sa bahay ng kaibigan ko. Sambit pa ng matanda.
Kalmado lang itong nakaupo sa sasakyan sa kabila ng mga kababalaghan na nangyayari sa baryo. Dahil dito, iwinaksi ni Edward ang mga kakatuwang bagay na pumupuno sa kanyang isipan at ipinako na lang sa daan ang mga mata. Makalipas ng ilang minuto, tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay kung saan dali-daling bumaba ng sasakyan si Lolo Fabian para batiin ang isang matandang lalaki na nagwawalis sa labas ng bakuran. "Kadyo!" Taghoy ni Lolo Fabian na tumatakbo papalapit sa bahay. Napalingon naman ang matandang lalaki. "Fabian! Uy! Fabian, ikaw nga! Ang tagal natin hindi nagkita. Kumusta ka na?" Gulat na wika ni Mang Kadyo. "Eto, nananatili pa rin magandang lalaki." Biro ni Lolo Fabian. Napahagalpak naman ng tawa si Mang Kadyo at muntik nang maidura ang pustiso na tila ilang taon nang hindi napapalitan. Bumaba naman ang sasakyan si Edward. Kadyo, ito nga pala ang apo kong si Edward." "Apo, ito naman si Kadyo. Dati ko siyang kaklase sa San Lazaro. Pero lumipat siya dito sa Santa Barbara dahil taga rito ang napangasawa niya. Bumati ka, Apo." Nakangiting wika ni Lolo Fabian. Magandang tanghali po, Mang Kadyo. Kumusta po kayo?" Sabay tipid na ngumiti si Edward. "Naku, mabuti naman, iho. Nakakaraos pa rin kahit papaano. Fabian, ang gwapo naman ng apo mo. Manang-mana sa lola niya." Saan ni Mang Kadyo? "Kadyo naman, saan pa nga ba magmamana yan? Hindi siyempre sa akin." Pagmamayabang pa ni Lolo Fabian. "Si Lola po ang tinutukoy niya, Lo, hindi kayo. Humihina na yata ang pandinig niyo eh." Paglilinaw naman ni Edward kay Lolo Fabian. Tumikim lang ng bahagya ang albularyo dahil tila napahiya ito. "Komedyante din pala itong apo mo, Fabian. Ang bilis sumalagi." Tawa pa ni Mang Kadyo. Hindi na sumagot si Lolo Fabian at napakamot na lang ito ng ulo. "Oh, ali kayo. Pumasok na kayo sa bahay at nang maginawaan naman kayo. Mukhang ang haba pa ng biniyahe nyo. Saan ba kayo nanggaling at nagawi kayo rito?" Tanong pa ni Mang Kadyo kina Lolo Fabian habang isinasara nito ang kawayang tarangkahan ng kanyang bakuran. "May mahalaga kaming sadya rito, Kadyo." Natigilan kaagad si Mang Kadyo nang mapansing seryoso si Lolo Fabian sa sinasabi. Binasa niya ang tumatakbo sa isipan ng kaibigan. "Teka, huwag mo sabihing..." Tumango lang si Lolo Fabian. "Kung ganon, tara sa loob at doon natin pag-usapan yan." Pumasok sila sa bahay at dali-daling isinara ni Mang Kadyo ang pinto at ang mga kurtina ng bintana. Matapos nito ay nagdala ito ng maiinom sa mga bisita. Nagtimpla siya ng kape at inilatag niya ito sa lamesa. "Ano bang kailangan niyo rito, Fabian? May hinahanap ba kayong tao?" Tanong ni Mang Kadyo kay Lolo Fabian. "Oo, Kadyo. Si Lizardo." Bigla nanlaki ang mga mata ng matanda. "Ano? Si Lizardo? Yung apo ni San Miguel?" Halos mautal na pagsasalita ni Mang Kadyo dahil sa gulat. "Ha? San Miguel po, Lo? Sino yun?" Saad naman ni Edward. "Oo, siya ang lolo ni Lizardo. Siya ang tinutukoy kong guro na nagturo sa akin ng lahat ng nalalaman ko ngayon. Ngunit matagal na siyang patay." Tugon naman ni Lolo Fabian. "Bakit niyo naman siya hinahanap? Hindi ba tahimik na siyang namumuhay sa San Antonio?" Saad ni Mang Kadyo. Natigilan si Edward nang mabanggit ng matanda ang lugar. May kung anong bagay ang pumasok sa isip niya. "San Antonio po?" Sampit pa ni Edward. "Oo, taga roon siya. Pero nakalimutan ko na nga lang ang pangalan ng baryo." "Ano nga uli yun? Mari po. Basta parang ganon." Biglang napatigil sa pagsasalita si Mang Kadyo.
nang isang mabilis na mga katok ang dumamba sa pintuan. Sa lakas ng mga katok ay animoy gusto ng wasaki ng taong nasa labas ang pinto. Nagkatinginan naman sina Edward at Lolo Fabian. Ngumiti si Mang Kadyo sa kanila. Malamang si Milagros na yan. Sandali lang ha. Tumayo kagad si Mang Kadyo para pagbuksan ng pinto. Ay, ano ba tong matandang to? Hindi naman bingi ang mga tao sa loob para kumatok ng malakas. Bulong pa sa sarili ni Mang Kadyo habang papalapit sa pintuan. Nang bumukas ang pinto ay sumalubong sa matanda ang malalakas na hampas ng matandang babae na gigil na gigil sa kanya. Hawak nito ang isang malaking patola na naputol, dulot na walang habas na pagpalo kay Mang Kadyo. Sinalag ni Mang Kadyo ang mga hampas, subalit may nakalusot pa rin at kinurot pa si Mang Kadyo sa braso. Aray! Aray! Uy! Ano ba, Milagros? Tumigil ka na nga! Nakakaya sa mga bisita! Natigilan naman ang matandang babae at napatingin kina Lolo Fabian. Dito lang napagtanto ni Aling Milagros na may tao palang iba sa bahay nila. Inayos niya ang sarili nang makaramdam ito ng hiya. Hindi naman maiwasan ni Edward na mapangiti. Magandang tanghali, Milagros! Bati pa ni Lolo Fabian. Magandang tanghali naman, Fabian. Sige, maghahanda na ako ng makakain. Hoy, tanda! Asikasuhin mong maayos ang mga bisita natin, ha? Pasensya na pala sa inyo, Fabian. Magluluto na muna ako sa kusina. Nahihiyang paalam pa ni Aling Milagros. Ay, nakakaya talaga ang matandang to. Masungit na bumalik si Mang Kadyo sa lamesa. Dahil sa nangyari, nawala sa isipan nila ang tungkol kay Lizardo at natabunan ito ng mga alalahanin ni Lolo Fabian hinggil sa maitim na balak ni Lizardo para sa hinaharap ng sangkatauhan. Kung ganon, naparito kayo para malaman kung nagawi ba rito ang apo ni San Miguel. Saad ni Mang Kadyo. Ganon na nga. Maikling tugon naman ni Lolo Fabian. Alam mo kasi, Fabian, bihira lang ako magpaabot ng dilim sa labas dahil nagsisimula na namang umaligid ang mga balbal sa lugar. Nakita nyo naman kung gaano karami ang nakaburol sa labas, di ba? Magtataka kayo kung wala man lang isa sa kanila ang magpupuyat sa gabi. Hindi nila iniiwan ang mga labi dahil bispiras na naman ang pagsalakay ng mga halimaw. Pero kung pakay nyo talagang makakuha ng impormasyon, kailangan nyo munang tumugis ng isang balbal at pakantahin ito. Sigurado akong may mapipiga kayo sa mga yon. Kasi kung ako ang tatanungin, hindi ko pa nakikita si Lizardo sa matagal na panahon. Litaniya ni Mang Kadyo. Kung ganon, kailangan niya nating makilamay para makahuli ng balbal. Pero malakas ang pakiramdam kong hindi magiging madali ito. Sambit naman ni Lolo Fabian. Talagang hindi magiging madali para sa inyo sapagkat nagiging mautak na rin sila. Noong isang araw nga, halos maglupasay sa iyak ang isang ginang dahil natangay ang labi ng anak niya nang hindi man lang namamalayan. Nalaman na lang nila pagkatapos basbasan ng pare ang ataol ng bata. Biglang napalitan ng katawan ng saging ang katawan sa loob. Kasagsagan pa naman na may nagmimisa saka nangyari ang salisihan. Sa dami ng tao, niwala man lang nakapansin na may nakapasok na palang hindi otorisadong bisita sa lamay. Mukhang itinao nilang sa panahong hindi aktibo ang mga albularyo saka sila sumasalakay. Kaya magmula noon, bawat kabahayan dito ay may nagbabantay na 4 hanggang 5 tao sa bawat burol para maiwasan uli ang ganong pangyayari. Salaysay ni Mang Kadyo. Napaisip sandali si Lolo Fabian at napatingin kay Mang Kadyo. Nakaisip kaagad ito ng paraan kung papaano sila makakahuli ng balbal. Matapos nilang kumain, nagtipon muli sila sa sala upang pag-usapan ang mga hakbang na kanilang gagawin. Balak nilang isagawa ito mamayang gabi kung saan aktibo ang mga balbal dahil sa malamlam na buwan. Makikilamay sila sa isang kakilala ni Mang Kadyo
at magpapanggap na mga ordinaryong tao. Isa sa naisip ni Lolo Fabian ay pagmukhaing 11 tao ang nasa loob ng kabaong upang makaakit ng balbal. Gagamit ito ng isang lihim na ritual para pagmukhaing totoong tao ang isang kahoy. Hindi ito agad mapapansin dahil may ilang orasyon na gagamitin si Lolo Fabian upang lansihin ang paningin ng mga balbal. Itatago naman nila ang totoong bangkay sa ligtas na lugar para hindi mahanap ng balbal. Makalipas ng ilang oras, gumayak na si Mang Kadyo papunta sa burol ng isang kumpare niyang nasawi sa isang madugong aksidente na nangyari sa highway, kung saan nabundol ng isang rumaragasang truck ang motorsiklong minamaneho nito na naging dahilan para tumilapon ito sa kalsada na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan matapos mabagok ang ulo sa poste ng kuryente. Hindi na naisugod pa sa ospital ang lalaki dahil dead on the spot na ito nang maabutan ng ilang residenteng rumisponde sa lugar. Pagkarating sa isang malaking bahay ay sinalubong si Mang Kadyo ng isang lalaking mga nasa mid-50s. Bigotilyo ito at nakasuot ng itim na sando. Malaki ang katawan at tadtad ng tato ang mga braso pati na hita. Mahahalatang sanggano ito sa hilatsa pa lang ng pagmumuka. Subalit mabait naman daw ito ayon kay Mang Kadyo. Madalas na rin itong makainuman sa kalye at hindi naman nag-aamo kahit lunod na sa alak ang lalaki. Mabuti at inabisuhan mo ako. Sila ba ang tinutukoy mong tutulong sa atin? Tanong ng lalaki kay Mang Kadyo. Oo, Isidro, sila na nga iyon. Salamat at naintindihan mo agad ako. Hindi ko lang talaga maatim na pati kumpare ko ay pagkakainteresan din nila. Tugon ni Mang Kadyo. Pero paano mo pala nalaman na kapatid ko ang punteriya nila para mamayang gabi? Pagtataka pa ni Isidro. Nakita ko pong may nakatayo na lalaki sa labas ng bakuran nyo. Kakaiba po ang pakiramdam ko sa kanya. Nakapako lang ang mga mata niya sa ataol ng kapatid nyo. Kaya napaisip ako na malamang hindi ito normal na tao dahil sa kakaibang ikinikilos niya. Halata din po na parang nasasabik ito. Yun nga lang po ang napansin ko sa kanya. Sabat ni Edward kaya nagulat ang sanggano. Tama, siya siguro yung lalaking naglalako ng taho kanina. Pero hindi ko napansin na nakamasid pala isa sa burol ng kapatid ko. Buti na lang hindi ko iniwan ang kapatid ko noong mga oras na iyon. Kundi baka natangay na siya ng balbal. Wika ni Isidro na baka sa mukha ang magkahalong takot at matinding pagkagulat. Nang makumpirmang pakay ng mga balbal ang bangkay ng kapatid ni Isidro, ay inutusan kaagad ni Lolo Fabian si Edward na bitbitin papasok ang punong kahoy na irereplika nila sa naturang bangkay. Dumiretso ang sasakyan sa likod bahay upang hindi makaagaw ng pansin sa iba ang gagawin nila. Si Isidro na mismo ang nagbuhat ng kahoy dahil medyo may kabigatan ito. Nang maipasok sa bahay ay dumiretso sila sa bakanting silid. Habang abala ang mga nakikilamay sa paglalaro ng baraha sa garahe, ay patagong ipinuslit ni na Isidro at Edward ang ataul papunta sa silid kung saan naghihintay sina Lolo Fabian. Nang masigurong walang nakakita sa ginawa nila, ay agad ginawa ni Lolo Fabian ang ritual. Sa kanya pinalitan ng punong kahoy ang bangkay. Matapos nito ay binalot naman kaagad ni Mang Kadyo gamit ang puting tela ang bangkay alinsunod sa plano ni Lolo Fabian. Pagkatapos ay inilagay nila ito sa ilalim ng kama upang hindi mapansin ng asawa at mga anak ni Isidro na itinago nila ang bangkay sa loob mismo ng kwarto. Noong matapos ito ay pinagtulungan muli nila Edward at Isidro na maibalik ang kabaong sa tabi ng altar. Subalit may isang pagkakamaling mangyayari na hindi inasahan ng dalawa. Nang dumaan ang isang pusa at natapakan ito ni Edward.
Kinagat ng pusa si Edward dahil nasaktan ito. Kaya naman, lumuwag ang pagkakahawak ng binata sa ataol at bumagsak. Bumukas ang salamin ng kabaong kung saan nalaglag ang replika ng bangkay. Dinig na dinig ng dalawa ang paggulong ng bangkay, ngunit ang tunog nito ay maihahalin tulad sa isang makintab na kawayan na gumugulong sa sahig. Nataranta si Edward sa nangyari. "Buwisit, bakit pa kasi dumaan ang pusang yun?" Inis ni Edward habang tinutulungan si Isidro na maibalik ang bangkay sa ataol. Matapos nito ay ibinalik na nila ito sa tabi ng altar, kung saan sakto ang pagdating naman ng anak na babae ni Isidro na bahagyang nagtataka sa ginagawa ng dalawa sa ataol. Nakaramdam ng kaba si Edward at inisip niya na marahil nabisto na sila sa kanilang ginagawa. "Tay, ano pong ginagawa niyo?" tanong ng dalaga. Wala anak. Inaayos lang namin itong ataol ng tiyuhin mo. Medyo pangit ang pagkakalagay hindi yata pantay." Palusot pa ni Isidro. "Ganun po ba? Sino naman po tong lalaking to, tay?" Kasunod na tanong ng dalagita. Siya ba? Siya si Edward. Sila ang may-ari ng purinarya sa bayan. At galing sa kanila ang ataol ng tiyuhin mo. Dumating sila para singilin na ang bayad." Dahil dito, sandaling nagpalipat-lipat ang tingin ng inosenteng dalagita kina Isidro at Edward. Sa kabutihang palad naman, tumalab ang rason nila sa anak na babae ni Isidro. Dali-dali itong umalis nang marinig ang boses ng ina sa labas ng bahay. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawa. Pinagpawisan ako dun . Akala ko mabubuko na tayo mga Isidro." Nakangiting wika ni Edward na baka sa muka ang pawis at kaba. "Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla ka na lang napabitaw?" tanong ni Isidro na nagtataka sa nangyari kay Edward. "May naapakan po kasi akong pusa, tapos bigla akong kinagat. Kaya lumuwag yung pagkakakapit ko." Tugon ng binata. Pusa? Wala naman kaming alagang pusa rito." "Sigurado ka ba talagang pusa yun?" pagtataka ni Isidro. "Hindi po ako sigurado pero narinig kong humiyaw iyon bago ako kagatin. Nasaktan siguro ng husto nung natapakan ko kaya ako kinagat." Paliwanag ni Edward. Tumango na lamang si Isidro at hindi na binigyan ng pansin ang nangyari. Dumating naman sina Lolo Fabian matapos nilang maitago ng maayos ang bangkay sa ilalim ng kama. Sinilip nila ang labi sa ataol kung saan nagtaka si Lolo Fabian na parang nakahilata ang bangkay na bahagyang nakatagilid na medyo nakaharap ang ulo sa kanan. Bakit ganito ito?" tanong ng albularyo sa dalawa. Kasi may konting abirya lang. Pero naayos naman namin, kaya huwag na kayo mag-alala." Tugon ni Isidro. Hindi na nila binanggit ang nangyari upang hindi na magdulot ng kalituhan. Namangha naman si Mang Kadyo dahil kamukhang kamukha talaga ng kumpare niya ang peking katawan na nakahilata sa ataol. Walang sino man ang makakapansin na peke ito sapagkat ginamitan ni Lolo Fabian ang bangkay ng isang makalumang ritual kung saan nagagaya nito ang itsura at amoy ng namayapa. Subalit medyo nababahala lang sila dahil ayon kay Lolo Fabian ay kaunting panahon lang ang itatagal ng ritual. Pagsapit ng umaga ay babalik din sa normal ang lahat at ang bangkay sa loob ng ataol ay magiging isang punong kahoy na uli sa oras na maglaho ang orasyon na inilagay niya. Gayunpaman, sapat na ang panahon na buong magdamag para makahuli ng isang balbal. Sa orasyong ginamit ni Lolo Fabian, tiyak na maaakit ang sinumang balbal na pumunta sa burol kinagabihan. Nag-ayang magkape si Isidro para magsunog ng oras dahil ilang oras pa ang hihintayin bago dumating ang ilan pang mga kamag-anak at kaibigan ng namayapa na dadalaw sa burol. Habang nagkakape sa kusina, ay wala silang kaalam-alam na bumalik ang itim na pusa.
upang pasukin ang kwarto kung saan nakatago ang bangkay ng kapatid ni Mang Isidro. Dinig na dinig pa ng balbal ang mahihinang boses habang nag-uusap ang apat sa kusina. Habang abala ang mga ito sa plano hinggil sa mga gagawin, ay wala silang kamalay-malay na nakalusot na pala ang balbal kung saan may kakayahan itong mag-anyong pusa para lansihin ang paningin ng tao. Alam ng balbal na ito na may hindi pangkaraniwang tao sa loob ng pamamahay, kaya ginamit niya ang abilidad na mag-anyong pusa upang hindi siya mapansin ng mga ito. Sa kasamaang palad, mahina pa ang instinct ni Edward pagdating sa mga aswang na nagpapanggap lamang na hayop, kaya noong mga sandaling natapakan niya ang pusa, ay hindi niya agad na lamang nagpapanggap ng itong pusa. Dahil dito, mabilis na lamang siyang nalusutan ng balbal na nagkunyaring pusa upang itago ang tunay na katauhan. Nalaman agad ng balbal na ito ang plano ng apat nang mapansin niya ang truck na pumasok sa likod bahay. Lingid sa kaalaman ni na Edward, kanina pa sila pinagmamasdan ng balbal na nakakubli lamang buhat sa likod ng puno, kung saan tahimik niya sinusubaybayan sina Edward sa kanilang ginagawa. Dito niya nakita kung papaano inilabas sa sasakyan ang isang punong kahoy bilang pamalit sa naturang bangkay. Dito natuklasan ng balbal ang pinaplano ng apat, kaya lihim itong pumasok sa tahanan ni na Isidro upang tangayin na rin agad ang bangkay na nakatago lamang sa isang silid. Nang makapasok ito sa kwarto, sinuyod kaagad ng balbal ang buong sulok. Subalit dahil sa ginawang ritual ni Lolo Fabian, ay hindi makita ng balbal kung saan nakatago ang bangkay ng kapatid ni Isidro. Pinahihina ng ritual ang paningin ng aswang, kung saan tila nagiging invisible sa kanya ang bangkay at nawawalan din siya ng pandama sa paligid. Biglang pumasok ang anak na babae ni Isidro, kaya dali-daling nagtago ang balbal sa likod ng pader na natatakpan ng manipis na kurtina. May kinuha ito sa ilalim ng unan at naupo sa gilid ng kama. Pinanood lamang ito ng balbal sa kanyang ginagawa habang naghihintay ng tamang oras. Habang lumilipas ang mahabang oras, ganun na lamang ang pagkadismaya ng balbal nang malamang nakikinig lang pala ng music ang dalagita sa kanyang iPad. Nanggalaiti ito sa galit, pero naisip niyang hindi siya dapat gumawa ng marahas na hakbang dahil maaaring makapukaw iyon ng atensyon sa apat na naroon sa kusina. Sa halip na salakayin, nagtiis na lamang ang balbal sa paghihintay ng tamang tiyempo dahil nakakasiguro siyang aalis din naman ang dalagita kapag nabagot na ito sa pakikinig ng musika. Sa lihim na pagmamatsyag niya sa dalagita, dito niya napansin ang isang puting usok na tila lumulutang sa ilalim ng kama. Napangiti ang balbal sa nakita niya. "Dito ka lang pala tinago ah." Halos walang mapaglagyan ang tuwa nito nang matagpuan niya rin sa wakas ang bangkay na sinubukang itago sa kanya ng mahusay na albularyo. Gumawa ng kaluskos ang balbal upang takutin ang dalagita. Napansin ng dalagita ang bahagyang paggalaw ng kurtina. Kaya naman, dala ng matinding takot, ay dali-dali itong kumaripas papalabas ng kwarto sa pag-aakalang minumulto siya ng kaluluwa ng kanyang tiyuhin. Pagkaalis ng anak ni Isidro ay agad nang lumapit ang balbal sa kama. Kinontra niya ang ritual ni Lolo Fabian sa pamamagitan ng isang reverse incantation. Saka pinalitan ang bangkay gamit ang isang katawan ng saging. Matapos itong magawa, ay tahimik na nilisan ng balbal ang bahay ni Isidro nang hindi man lang nalalaman ng apat na natangay na pala ng aswang ang itinago nilang bangkay sa loob ng kwarto. Noong sumapit ang 9:00 ng gabi, nagsidatingan na rin ang mga kamag-anak at kaibigan ng namayapa. Inasikaso itong mabuti ni Isidro habang ginagawa naman ni na Edward ang papel nila. Sa dami ng nakilamay ay halos malito si Edward
sa paghahanap ng balbal. Dahil siksikan at halos magtulak ka na ang mga tao sa loob, napakabait raw at napakamatulungin kasi noong namayapa, noong nabubuhay pa ito, kaya ganito na lang karami ang gusto siyang makita bago ito dalhin sa kanyang huling hantungan. Nasa humigit kumulang 100 tao ang nasa bahay, kaya naman nahihirapan si Edward na isa-isahin ang mga ito sa pagkilatis sa tunay na mga anyo. Nilapitan siya ni Lolo Fabian nang mapansin ang kanyang apo na tila nahihirapan na matukoy ang mga aswang. Apo, huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo dahil hindi lahat ng tao rito ay matutukoy mong aswang. Kaya maging kalmado ka lang at maging marahan lang sa pagtutok sa mga mata nila. Saad ng matandang albularyo. Nalilito po kasi ako sa dami nila. Hindi ko inisip na ganito pala kadami ang dadalaw ngayon sa namayapa. Mukhang aabutin pa tayo rito ng umaga bago matukoy kung sino sa kanila ang aswang. Tugon ni Edward. Ang totoo niyan, apo, may iba akong nararamdaman rito. Wika ni Lolo Fabian na ipinagtakan naman ng apo. Ibang nararamdaman po? Ano po ibig sabihin niyo, Lo? Pagtataka ni Edward. Nakapako lang ang mga mata ni Lolo Fabian sa mga tao at base sa kanyang itsura ay mukhang natapos niya ng masiyasat ang mga bisita. Sa palagay ko, hindi na pupunta rito ang mga balbal dahil nanggaling na sila rito. Tugon ng matanda. Ano po? Sigurado po ba kayo dyan, Lo? Gulat na wika ni Edward. Tama, apo. Hindi pa nagkakamali ang kutob ko. Kanina ko pa nararamdaman na parang may mali sa mga nangyayari. Pinakiramdaman sandali ni Lolo Fabian ang paligid at dito niya napatunayan na ang kanyang nararamdamang kakaiba ay ang pagkawala ng bakod espiritual na inilagay niya sa kwarto. Dali-dali itong tumakbo papunta sa silid. Sinundan ito ni Edward at dito nila napansin ang ilang bakas ng mga paa ng pusa. Dinampot ni Lolo Fabian ang balahibo na nakasabit sa gilid ng pintuan. Kulay itim iyon, ngunit agad din itong naglaho matapos mahimay ng albularyo. Dumating si Mang Kadyo kasama si Isidro nang mapansing wala sila sa burol. Ano nangyari, Fabian? Tanong ni Mang Kadyo. Nalusutan na nila tayo. Inis na sagot ni Lolo Fabian at dali-daling sinuri ang ilalim ng kama kung saan nagulat ito ng katawan ng saging na lang ang nakapa niya. Buwisit! Sabi ko na nga ba? Napatiim bagang si Lolo Fabian sa galit. Hindi naman makapaniwala si Isidro. Paano nangyari ito? Tanong ni Mang Kadyo. Mukhang nag-anyong pusa ang balbal na iyon para linlangin tayong lahat. Paliwanag ni Lolo Fabian. Anyong pusa? Hindi ba't walang kakayahan na ganun ang mga balbal? O kahit anong hayop? Ani Mang Kadyo. Tama ka, Kadyo. Pero iba ang angkan na ito. Mukhang marami silang nalalaman pagdating sa paggamit ng itim na mahika. Tugon ng albularyo. Bigla namang sumagi sa isip ni Edward ang itim na pusang naapakan niya kanina noong mga sandaling pinagtutulungan nilang buhatin ang ataol ng kapatid ni Isidro. Maging si Isidro ay nanlaki rin ang mga mata nang maalala niya iyon. Kanina po, Lo, may naapakan akong itim na pusa habang binabalik namin sa altar ang kabaong. Ani Edward. Ano ka mo? Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Medyo dismayado ang albularyo dahil kung nalaman niya lang ito ng maaga, ay maari pa sanang napigilan nila ang pagtangay ng balbal sa bangkay ng kapatid ni Isidro. Hindi ko po kasi alam na nagpapanggap lang pala na pusa ang aswang na yun. Pasensya na po, Lo. Saad ng binata. Ano nang gagawin natin? Tanong naman ni Mang Kadyo. Kailangan natin silang habulin. Sa tingin ko, nag-iisa lang ang balbal na iyon at hindi pa siya nakakalayo. Edward, sumama ka sa akin. Kadyo,
Maiwan kayong dalawa rito at kayo nang bahala tumingin sa mga bisita. Wika pa ni Lolo Fabian sa dalawa. Oo, makakaasa ka. Sagot naman ni Mang Kadyo. Isidro, huwag ka mag-alala. Ipinapangako kong ibabalik namin sa iyo ang labi ng kapatid mo. Saad ni Lolo Fabian kay Isidro na tulala lang sa isang tabi. Tila nawawala na ito sa sarili dahil sa kababalaghang nangyayari sa kanila. Nakatungo lang ito sa sahig at hindi kumikibo. Napabuntong hininga si Lolo Fabian at sumenyas kay Mang Kadyo na akay na ang lalaki sa kama para mapakalma dahil sa pagkabigla sa nangyayari. Apo, halika na. Dala mo ba ang flashlight natin? Yung buntot pagi? Tanong ni Lolo Fabian kay Edward. Opo, Lo. Dala ko po lahat. Sabay inabot niya ang flashlight. Kinuha ni Lolo Fabian ang flashlight at dali-daling kumaripas palabas ng bahay upang habulin ang balbal. Sinundan ito ni Edward na medyo mabigat ngayon ang loob dahil sa kababayaan niya. Subalit nangako din ito na ibabalik niya ang bangkay ng kapatid ni Isidro upang makabawi sa pagkakamali niyang nagawa. Sabay na tinahak ng maglolo ang madilim na kakahuyan kung saan natagpuan kaagad ni Lolo Fabian ang iniwang mga bakas ng balbal sa lupa. May nakita rin itong marka sa puno na halatang kinalmot ito ng matalas na mga kuko. Huminto sandali ang albularyo para suriin ang paligid. Mukhang dito siya dumaan sa direksyong ito. Matalino rin ang isang ito dahil sinubukan niya tayong painan ng mga ebidensya para malito tayo. Lagot ka talaga sa akin, balbal ka kapag nahuli kita. Galit na wika ni Lolo Fabian at sinundan ang markang naiwan sa lupa noong aswang. Malalaki ang mga footprints na makikita sa lupa. Kaya naman napaisip ang albularyo na malaking tao ang balbal at matangkad ito. Sa masukal na bahagi ito dumaan upang hindi makita ng mga maghahanap sa kanya ang mga bakas na maiiwan nito sa lupa. Subalit gumagawa ngayon ng paraan si Lolo Fabian para madaling matuntun ang kinaroroonan ng balbal. Bumulong ito sa hangin upang paralisahin ang katawan ng balbal para bumagal ang kilos nito. Bukod rito, naghagis din siya ng asin sa paligid para itaboy ang ginawang pambulag ng aswang sa daan na kanilang nilalakaran. May mga kuliglig na naririnig si Lolo Fabian at naisip niyang pinakalat ito ng balbal sa paligid para lituhin pa sila sa paghahanap. Umusan lang orasyon ng albularyo para patahimikin ang mga insektong ito na naglipana na lang bigla sa kakahuyan. Matapos nito ay nagpasyang maghiwalay ang dalawa para madali nilang mahahanap ang lokasyon ng balbal. Sa ginawang ganti ni Lolo Fabian ay malamang bumagal na ang kilos ng balbal. May pag-asa na silang maabutan ito kung sakaling tama ang kutob niya. Mas mapapadali rin ang pagtuntun nila sa aswang kung maghihiwalay silang dalawa ng apo niya. Agad dumako sa kanang bahagi si Lolo Fabian, samantalang inutusan niya naman si Edward na dumiretso lang sa pagkilos dahil naniniwala siya na kung wala sa direksyong tinatahak niya ang balbal, siguradong nasa unahan lamang ito ni Edward. Tiyak mahahabol niya ito kaagad dahil bumabagal na ang paglalakad ng balbal. Habang patuloy na sinusuyod ang kakahuyan, may naramdaman si Edward na pagkilos buhat sa unahan. Naririnig niya ang mga yabag nito. Tama ang hinala ni Lolo, hindi pa nakakalayo ang balbal. Yari ka ngayon sa akin pag nahuli kita. Pero ano kayang itsura nito? Mas nakakatakot kayang itsura niya sa malapitan kumpara sa mga aswang na nakaengkwentro ko noon? Ay, bahala na nga. Ang importante mabawi namin ang bangkay ng kapatid ni Isidro. Bulong ni Edward sa sarili habang binabagtas ang masukal na daan kung saan tumahak ang aswang. Naramdaman kaagad ng balbal ang presensya ng tao na sumusunod sa kanya. Bago pa man ito makita ay nagtago na kaagad ang balbal sa likod ng puno
at inabangan ang paparating na binata. Nakarating naman si Edward sa mapunong bahagi at naramdaman niya ang pagbigat ng kwintas na suot niya na tila nagpapahiwatig na nasa paligid lamang ang aswang. Hindi niya ito naramdaman kanina sa pusa dahil maayos na naitago ng balbal ang presensya niya kay Edward. Subalit dahil nailabas na ng balbal ang tunay niyang anyo, ay may kakayahan ng madetect ng mutya ang kinaroroonan ng kalaban. Sa tingin ni Edward ay nasa malapit lamang ang balbal at nagmamasid lang ito sa kanya buhat sa dilim. Pinigil ni Edward ang paghinga para pakinggan ang tunog ng paligid. Dama ni Edward ang mainit na presensya pero hindi niya matukoy kung nasaan ito. Pero sigurado siya na nasa malapit lamang ang balbal at pinapanood ang bawat kilos niya. Maya-maya pa ay nakarinig ng kaluskos si Edward mula sa madilim na bahagi ng malalaking puno. Natagpuan na rin kita sa wakas. Dali-daling tumakbo si Edward upang tignan ito. Subalit ang bangkay lang ng kapatid ni Isidro ang natagpuan niya. Wala na roon ang aswang na balbal. Nagtaka naman kaagad ang binata. Ha? Saan kaya siya nagtago? Chinik muna ni Edward ang katawan para siguraduhin ito nga ang labi ng kapatid ni Isidro. Pero habang sinusuri niya ang bangkay, ay walang kamalay-malay ang binata na pinagmamasdan lang pala siya ng balbal na nakadapo sa sanga ng puno. Nag-iilaw sa kadiliman ang mapupulang mga mata nito na parang mga apoy na nagmamasid sa antingero. Naramdaman ni Edward ang paghinga at pag-angil mula sa ibabaw niya. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingala. Subalit sumalubong sa kanya ang matatalim na ngipin ng balbal na gusto na siyang sakmalin. Mabilis na sinuntok ni Edward ang balbal at tumilapon ito papunta sa masukal na bahagi. Inilawan niya agad ito gamit ang flashlight. Subalit parang bulang mabilis na naglaho ang balbal. Nakarinig ng mga kaluskos si Edward sa paligid. Alam kong nandito ka lang. Nararamdaman ko ang madilim mong aura. Bakit hindi mo na lang kaya ko harapin at labanan? Paghahamon pa ni Edward sa balbal. Huwag mo ako lokohin, bata! Alam kong may tinataglay kang mutya. Kaya para saan pa kung haharapin kita? Pero kung matapang ka talaga, hubarin mo yan at saka tayo magharap. Paghahamon din ang balbal kay Edward. Swerte mo rin ano. Balak mo pa ako lansin. Alam mo, ikaw palang nakilala kong aswang na napakaduwag. Hindi mo kayang humarap sa taong parehas mo ng lakas. Kaya pinipili mong biktimahin yung mga walang kakayahan na labanan ka. Buisit ka rin balbal ka eh. Galit na litanya ni Edward. Masyado kang bilib sa sarili mo, bata. Akala mo kung sino kang magaling eh. Isa ka rin namang mahinang klase ng nilalang. Ang dali nga lang kitang nalanse. At akala mo ba, maipagtatanggol ka talaga ng mutyang yan? Pwes, nagkakamali ka. Wika naman ang balbal. Kung ganun, bakit hindi ka pa nagpapakita para harapin na ako? Nang malaman na natin kung may katotohanan ba yung sinasabi mo, duwag. Sagot naman ni Edward. Dahan-dahang umakyat ang dugo sa ulo ng balbal dahil sa paulit-ulit na pagtawag ni Edward sa kanya ng duwag. Nanginginig ang kamao nito sa inis dahil dito nawala na ito ng plano kung paano niya aatakihin ang binatang antingero. Hindi ako duwag! Buwisit kang bata ka! Napangiti ang binata dahil nahulog din niya sa patibong ang balbal. Ang galit nito ang magdadala sa kanya kung paano mahuhuli at mapapabagsak ang kalaban. Nagpalingalinga siya sa paligid at pinagramdamang mabuti ang galaw ng hangin. Naramdaman ni Edward ang mabilis na anino na dumaan sa harapan niya. Animoy hangin na humawi sa kanya ang isang kamay at tinamaan siya sa braso. Pero hindi ito ininda ni Edward dahil parang kiniliti lang siya ng ataking iyon. Sumugod muli ang anino. Pero nanlaki ang mga mata ng balbal nang lumipad ang sipa papunta sa dibdib niya.
Parang tumigil ang oras sa paligid ng balbal. Imposible! Tumilapo ng ilang metro ang balbal na nagulat sa pangyayari. Hindi niya akalaing mahuhuli siya kaagad ni Edward. Matinding bilis na ang kanyang ginamit para makalapit kay Edward, pero hindi siya makapaniwalang nahuli pa rin siya nito. Napasukan ng dugo ang balbal nang bumalandra ang likod nito sa puno. Nanghina ito dahil sa malakas na atake. Dito lamang napagtanto ng balbal na hindi lang bilis ang meron sa binata, kundi napakalakas din nito. Para siyang pinalo ng maso sa katawan. Nanginginig itong bumangon. Ngunit nagulat siya nang makalapit kaagad si Edward at isang malakas na suntok ang tumama sa malapad na sikmura ng aswang. Halos maisukan ng balbal ang kaluluwa niya sa lakas na suntok na pinakawalan ni Edward. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang ito nakatikim ng ganoon kalakas na atake. Para siyang binasuka sa sikmura. Hindi niya napigilan ang impact at tumilapon uli siya sa puno at bumagsak ng nakadapa. Sinubukang bumangon ng balbal, subalit nangangatog ang mga tuhod niya dahil sa epekto ng power punch. Tumihaya siya at tumingin sa ere, ngunit nagulat na naman siya nang makalapit agad ang binata at pumatong ito sa kanya, sabay pinagsusuntok siya sa mukha. Kinover ng balbal ang mga braso niya para hindi tamaan ang kanyang mukha. Pero tila kasing bilis ng mga bala na tumatago sa kanya ang mga suntok. Nahawakan ng balbal ang kamay ni Edward at tinulak niya ang katunggali. Nabuwal pa atras ang binata. Buwisit ka talagang bata ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Pagsisisihan mo to! Nanginginig na tumayo ang balbal. Masyadong mabigat ang loob niya. Pakiramdam niya ay nagmumukha siyang bata sa laban. Niwala siyang magawa para patumbahin si Edward. Masyado itong magaling at mabilis. Masyado ring kakaiba ang mga estilo nito sa pakikipaglaban. Tila ba nababasa nito lahat ng galaw at kilos niya. Lumingalinga ang balbal sa buong paligid. Mabuti na lamang at wala ang mga kauri niya. Dahil kung hindi, ay makakantsawan na naman siya at pagtatawanan dahil sa nakakahiyang ginagawa niya sa laban. Bakit ba kayo nagpunta rito mga buwisit kayong dayo? Anong kailangan niyo sa lugar na ito? Singhal ng balbal. Isa lang naman ang kailangan namin, impormasyon. Kaya mabuti pang sumuko ka na lang para matapos na agad ito. Wala rin namang saysay kung lalaban ka pa. Dahil alam kong mahina na ang katawan mo sa mga ataking ginawa ko. Wika ni Edward. Biglang napahagalpak ng tawa ang balbal sa pag-aakalang nasisiraan ng ulo ang binata. Impormasyon! At anong mga chismis naman ang kailangan mo sa akin? Gusto mo bang malaman kung ilan na ang napapatay namin kada taon? Saad ng balbal habang tumatawa. Ngunit seryoso lang ang mukha ni Edward habang nakatitig rito. Puno ng galit ang makikita sa mga mata ng binata. Galit na nag-udyok sa kanya para tumugis at pumatay ng mga aswang. Naramdaman naman ng balbal ang pagbabago sa aura ni Edward. Matalim na itong tumingin. Si Lizardo, saan namin siya makikita? Biglang nabura ang malaking ngiti sa mukha ng balbal at kinabahan nito. Ah! Ang taong yun! Nauutal na sabi ng balbal. Nanlalaki din ang mga mata nito. Indikasyon lang na may alam ang aswang na ito hinggil sa kinaroroonan ng manggagaway. Alam mo kung nasaan siya, di ba? Magsalita ka. Seryosong wika ni Edward. Ano? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Sinong Lizardo? Wala akong kilalang ganyan. Pagsisinungaling pa ng balbal, ngunit halata sa mga mata nito na mayroon itong itinatago. Biglang lumapit si Edward saka sinuntok niya sa sikmura ang aswang. Parang nayupi ang katawan ng malaking nilalang at napatuwad ito nang wala sa oras.
Napatingala ang balbal nang sambunutan ito sa buhok ni Edward. May dugong dumadaloy sa bibig nito. Umamin ka na nang matapos na tayo rito. Gigil na wika ni Edward. Wala nga akong alam! Wala! Parang bumagsak na malaking langka ang balbal matapos itong suntukin ni Edward sa dibdib. Napahawak ito sa kaliwang dibdib dahil sobra itong nasaktan. Halos hindi makahinga ang balbal nang sumikip ang daluyan ng hangin niya sa katawan. Sabihin mo na kasi para hindi ka na masaktan. Wika pa ni Edward. Pinigilan niya ang paghinga ng aswang sa pamamagitan ng pagtapak sa leeg nito. Nagpupumiglas ang balbal dahil mas lalong sumisikip ang dibdib niya. Pero patuloy lamang sa ginagawang pagpapahirap si Edward. Sasabihin ko na sa'yo kung nasaan siya! Huwag mo akong papatayin! Maawa ka! Napaiyak na ang balbal dala ng matinding takot. Lumuwag ang paa ni Edward at hinila niya patayo ang balbal. Pero lingid sa kaalaman ng binata ay may binabalak palang masama ang balbal na iyon. Pinatulis noon ang mga kuko sa daliri saka inunday ng saksak kay Edward. Bumaon sa dibdib ang matulis na kuko ng balbal. Napaigik si Edward at napakapit sa braso ng aswang. Ngumiti lang ang balbal. Akala mo ba mapapakanta mo ako ng ganun-ganun na lang? Nek-nek mo! Pangungutya pa ng aswang. Mas lalo pa nitong binaon ang mga kuko na halos pumasok na ang mga daliri sa katawan ni Edward. Hindi inaasahan ng binata na tatago sa katawan niya ang kuko ng aswang, gayong may anting-anting siya na kayang pumurotekta sa kanyang katawan. Napaluhod na si Edward sa panghihina. Sinubukan niyang gamitin ang mutya ng batis, kaya lang parang may puwersang pumipigil sa kanya na ilabas ang kapangyarihan nito. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tumatawa lang ang aswang habang nakikita siyang naghihirap. Ano ka ngayon? Nagmumuka ka na tuloy na bunging pusa. Sabi ko naman sa iyo hindi ka may pagtatanggol ng mutya na yan. Ngayon, ako naman ang magpapahirap sa iyo. Tanggapin mo to! Sabay mabilis binagsak ng balbal ang isa pang kamay at nakaramdam ng matinding sakit sa katawan si Edward. Anong nangyayari? Bakit hindi gumagana ang agimat ko? Tanong pa ni Edward sa sarili. Madami ng dugo ang nawawala sa kanya. Unti-unti na rin nagsasara ang kanyang mga mata. Malapit nang bumigay ang katawan niya. Edward! Apo! Sigaw pa ni Lolo Fabian nang dumating ito. Oy! May gusto pa yatang sumali! Halika dito, tanda! Tawa pa ng balbal. Hayop ka! Pakawalan mo siya! Sigaw ng albularyo. Ayoko nga! Nag-enjoy pa ako Pang-uuyam pa ng aswang. Biglang sumugod si Lolo Fabian dala ang buntot pagi. Iniangat naman ng balbal si Edward sa ere. Sige, lumapit ka, tanda! Kundi patay itong apo mo! Pagbabanta pa ng balbal. Napahinto naman sa pagsugod niya si Lolo Fabian. Hindi niya inaasahang gagawing bihag ang apo niya para lang takutin siya. Pakiusap, pakawalan mo siya. Ako na lang ang kunin mo. Ako naman kasi ang may kailangan sa'yo. Wala siyang kinalaman rito. Wika pa ng matanda. Sige, utuin mo pa ako. Sige nga, bitawan mo yung hawak mo at lumayo ka. Utos pa ng balbal kay Lolo Fabian. Dahan-dahan namang nilapag ni Lolo Fabian ang buntot ng pagi at lumayo ng ilang metro. Ngumisi ang balbal. Napakadali niyo talagang utuin, mga tao. Ang hihina ng mga kukote niyo. Magpaalam ka na ngayon sa apo mo dahil tatapusin ko na siya. Wika ng balbal. Hindi! Wag! Pigil ni Lolo Fabian, pero itinuloy pa rin ng aswang ang pagdiin sa mga kamay niya upang dukutin na ang puso ni Edward. Subalit 2 kamay din ang pumigil sa mga kamay niya at nagulat ang balbal sa pangyayari. Hindi maaari! Paanong buhay ka pa?
Tumilapon ang balbal matapos itong sipain ni Edward. Nahugot ang mga kamay nito mula sa katawan at dumaloy ang dugo ni Edward. Ngunit nagimbal ang balbal nang mapansing unti-unting naghihilom ang mga sugat sa katawan ng binata. Imposible! Naibulalas ng balbal sa gulat. Maging si Lolo Fabian ay hindi rin makapaniwala sa mga nasasaksihan. Tahimik lang na nakatayo si Edward at hindi kumikibo. Pero makikita sa mukha nito ang puwersa ng kabutihan. Mukhang nagawa nitong pigilan ang galit na bumugso sa kanyang dibdib. Sumugod ito ng napakabilis patungo sa balbal. Tumalsik ang laway sa bibig ng malaking nilalang. Noong tinanggap nito ang napakalakas na suntok ni Edward, nadurog ang mga ribs nito at lupaypay itong napatihaya sa lupa. Parang fountain na lumalabas ang dugo niya sa katawan. Sobra itong nanghina sa atake. Lumapit kaagad si Edward para tapusin na ang balbal. Apo! Sandali! Sigaw ni Lolo Fabian. Natigilan naman ang binata. Lumapit kaagad ang albularyo sa kanila. Alalahanin mo, Apo. May kailangan pa tayo sa kanya. Kailangan natin malaman kung nasaan ang pugad ni Lizardo. Kapag pinatay mo siya, mauuwi lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin rito. Wika ni Lolo Fabian. Alam ko po yun, Lo. Gusto ko lang siyang takutin para masabi niya ang kailangan natin. Paliwanag naman ni Edward, saka ito lumayo sa katawan ng balbal. Malapit na iyong malagutan ng hininga dahil sa matinding atake na tinamo noon mula kay Edward. Nagmukhang lantang gulay na ang balbal nang lapitan iyon ni Lolo Fabian. Wala kang dapat ipangamba, Apo, dahil may paraan pa para malaman natin yun. Wika ng albularyo, sabay inilabas ang pendulum. Isa iyong maliit na bagay na kasing laki lamang ng barya. Madalas itong makikita na nakasabit sa ilalim ng malalaking lumang analog clock para mapanatili ang timekeeping ng orasan. Subalit naiiba ito sa lahat dahil ginagamit ito hindi para alamin ang oras, kundi para sa panghipnotismo ng tao o kahit isang nilalang. Ano ang bagay na yan? Pagtataka ni Edward. Ginagamit ito para kontrolin ang isipan ng isang tao. Madalas ang tawag rito ay panghipnotismo. Sasailalim ang isang tao sa matinding paglalakbay kapag tumingin siya rito habang ito ay gumagalaw. Hindi niya mamamalayan na makakatulog siya at kapag nasa ilalim na siya ng panaginip ay dito niya maaalala ang mga bagay na nangyari sa kanya nitong mga nakalipas na araw, buwan o taon ng kanyang buhay. Ito ang gagamitin natin para mapakanta siya nang hindi ginagamitan ng puwersa. Paliwanag ni Lolo Fabian. Tumango na lamang si Edward at nagsimula na ang albularyo sa pagkontrol sa pag-iisip ng aswang. Iniharap niya ang pendulum sa harapan ng mata ng balbal. Sabay umusal lang orasyon. Unti-unting bumibigat ang pilukan ng mga mata ng balbal. Hanggang sa hindi na noon namamalayan na napapapikit na pala siya. Habang patuloy na nagsiswing ang pendulum sa kaliwat kanan, na animoy lato-lato na gumagalaw sa hangin. Tila dumadami rin ito sa paningin ng balbal. Pinitik ng albularyo ang mga daliri niya at biglang napabuntong hininga ang balbal. Dito na nag-umpisang magtanong ang albularyo ng mga bagay na hinggil sa mga ginagawa ng balbal nitong nakalipas na araw o buwan. Habang mahimbing na natutulog, patuloy lang sa pagsiswing ng pendulum sa harap ng aswang. Sinusundan din ito ng paningin ni Edward at para siyang nahihilo. 2 linggo ang nakakalipas nung dumating sa aming lungga ang 3 estranghero. Hindi ko pa sila nakikita sa tanang buhay ko dahil mga bagong mukha sila. Yung 2 ay nakasuot ng brown na balabal, samantalang yung isa naman nakasuot ng itim na roba. Medyo matanda na yung nakaroba na itim at sa tingin ko, mga alalay niya yung 2.
kasama niya pero hindi pa sila ganong katanda. Sa palagay ko nasa 50 na yung nakaitim na nakaroba. Mahaba ang buhok niya at kulay puti. Lumapit siya sa pinuno namin at nagpakilala ito kung sino siya. Marami siyang sinabi kay pinuno pero yung iba ay hindi ko na maintindihan. Pero natatandaan kong hinikayat niya si pinuno na sumama sa kanilang samahan. Noong una ay hindi pumapayag si pinuno dahil hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga ito. At baka ikasama lang ng pamumuhay ng angka namin. Ngunit kalaunan, sumang-ayon din siya dahil sa ipinangakong posisyon noong nakaroba sa kanya. Sambit ng balbal na tila wala sa sarili habang nakapikit pa rin. Nagkatinginan naman sandali ang maglolo sa kanilang natuklasan. Ano pa? Ano pang nalaman mo? Tanong ng albularyo. Narinig kong pupunta sa San Vicente si Lizardo dahil meron itong... Bah! Nagulat sina Lolo Fabian nang bigla na lamang nangisay sa lupa ang balbal na tila kinukuryente. Kasabay na tumirik ang mga mata na parang nagdidiliryo. Hindi naman maipaliwanag ng maglolo ang nangyayari at nakaramdam sila ng kaba hanggang sa hindi nagtagal ay nalagutan na ng hininga ang aswang. Napapikit si Lolo Fabian sa nangyari samantalang nanlumo naman si Edward dahil pakiramdam niya ay kulang na kulang pa ang impormasyon na kanilang nakuha. Matapos nito ay tumayo na ang maglolo at nilapitan ang bangkay ng kapatid ni Isidro na nakahilata sa tabi ng malaking puno kung saan ito iniwan ng balbal. Sinuri ito sandali ni Lolo Fabian kung ito ba ang totoong bangkay. Umusal rin siya ng orasyon. Mukhang ito na nga yun, wika ng albularyo. Opo lo, tinignan ko na rin yan kanina. Saad pa ni Edward. Ganun ba? Mabuti naman. Tumayo si Lolo Fabian at inutusan na ang apo na buhatin na ang bangkay para maiuwi na nila ito. Pinasan ito sa balikat ni Edward at nagpasya na silang lisanin ang lugar. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 42. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.